At kagaya rin mo na sinabi ni Konsehal Rani, tayong mga taga Quezon City may disiplina. Kaya yung mga hindi taga Quezon City naroon, nag-arali sa labas ng gate ng Batasan. Magkaganong pa man, hindi naman po din iyakin ang mga taga Quezon City, kaya kung ano yung ibigay na pahintulot at espasyo, tumatalima tayo. At sususugan ko lang din yung sinabi ni Konsehal Rani. Alam mo ninyo, tanggalin natin yung pagiging ipokrito. Lahat po tayo dito, lahat ng Pilipino ay may sariling war on drugs. At ang sariling personal na war on drugs natin ay ginagawa natin araw-araw sa ating pamilya. Ang mga magulang na naririto katulad ko, binabantayan natin ang ating mga anak, ang kanilang behavior, ang kanilang pag-uugali. Tinitingnan natin kung may pagbabago dahil ayaw natin silang mabarkada sa mga adik. Tayong lahat ng naririto, pag kumukuha tayo ng kasambahay o kung tayo nag-a-apply ng trabaho, hindi ba tayo ay subject din sa war on drugs? Sa paanong pamamaraan? Yung mga nag-a-apply ng trabaho ay hinihingian ng drug test. Tama po yun. War on drugs po yun. Bakit? Ayaw na mga empleyado na makapasok sa isang empleyo na ang namumuno ay isang drug addict. Ayaw din ng isang business owner na ang kanyang mga empleyado ay sangkot sa ipinagbabawal na droga. Hindi po ba personal war on drugs may tatawag dyan? Yung mga naghahanap ng kasambahay, hindi po tayo papayag na kumuha ng kasambahay na addict. Hindi mo ba war on drugs din yan? Sapagkat sinisiguro natin na walang papasok sa ating tahanan, walang makakasalimuha ang ating pamilya at mga anak na addict. Bakit naman ang Pangulo na ang trabaho talaga'y labanan ng droga, ngayon ay pinatatawag at iimbestigahan ng Quadcom sa Kongreso? Hindi maiiwasan, patawarin mo ko Tatay Rani, bagamat mahigpit ang ating tagubilin na walang political statement, para lang po lalo ninyong maintindihan. Bakit si Tatay Digong ang iniimbestigahan? Samantalang sunod-sunod na baha na kumitil sa mga buhay ng mga inosente pati na bata, yun ang dapat imbestigahan, hindi si Tatay Digong. Binabanggit natin usapang totoo lang, yung real talk kung tawagin. Kaya itong ating ginagawang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, taos po sa puso niya ang kanyang pasasalamat. Subalit hindi po ito ang katapusan. Ito po ay simula lamang ng ating malayang paghahayag ng ating saloobin at suporta kay Pangulong Duterte at suporta sa kanyang isinagawang war on drugs. At ganun din ho, alam din naman natin na mahigpit si Pangulong Duterte sa korupsyon. Yun ang dapat imbestigahan, yung mga issue at bagay ng korupsyon, hindi si Pangulong Duterte. At ganun din ho ang ating mga kapulisan. Ang ating mga kapulisan ay nagtatrabaho lamang. Bakit nung tinatrabaho nila, mandato po nila na habulin ang lahat ng drug lords, ang lahat ng drug addict? Bakit naman sila iimbestigahan at ipatatawag sa Kongreso? Ano ba ang gusto nilang trabaho ng ating mga pulis? Panoorin na lang ang mga kriminal habang ginagawa ang krimen? Ano ba ang gusto nilang trabaho ng mga pulis? Hayaan na lang ang pagkalat at paglaganap ng droga? Hindi po yata yan ang nakasaad doon sa ating Philippine National Police Law. Hindi rin po yata yan ang pangunahing trabaho ng ating Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine National Police.
Kaya po ngayong umaga, bagamat mainit, nararamdaman ko rin po ang init ng inyong tulong at pagtangkilik at pagsuporta at pagbibigay pagpupugay at paggalang kay Pangulong Duterte. Antayin lang po natin, sana pahintulutan siya ng kanyang security dahil base sa aking natanggap na mensahe, gustong-gusto po niyang makipagkamayan sa inyo at magpasalamat. Subalit, alam naman din po natin yung kanyang security level, sana po pahintulutan siya at kung sakasakali, siya po ay panandali ang ihinto at makikipagdaupang palad po sa inyong lahat. Salamat po. Iyan po ay salita ng taga Quezon City. Baka ho, meron kayong istorya, karanasan, nung kapanahonan ni Presidente Duterte ay nagkaroon ng katahimikan at nasalba ang inyong pong sitwasyon. Aanyahan po kayo rito, pwede ho kayong magsalita rito para po malaman na ang mga ordinaryong tao na kinabang sa war on drugs ng ating Presidente. Ulitin ko, ito po ay karapatan natin bilang isang mamamayan ng ating bansa. Karapatan natin na tayo ay magsalita at lalong mas karapatan natin dahil sa panahong ito, mahirap ipaglaban ang tama. Sana yung nakikipaglaban sa tama, samahan naman po natin. Yes, 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 yes. Ito ho ay para sa mga susunod na henerasyon. Gusto niyo ho ba yung nangyayari ngayon sa atin na ang matatamaan yung mga anak natin? Tapos tayo, wala tayong ginawa, hinayaan lang natin sila. Sisingilin at sisingilin tayo ng ating pagwalang kibo, walang pakikialam. So sana, umpisahan po natin sa ating pamamagitan, sa ating karapatan, na ang pagsalita ng tama, ang paglaban sa hindi tama, ay simulan po natin. Napapansin naman po natin ngayon, yung totoong balita, uhaw na uhaw tayo. Buti na lang may mga vloggers na sila ang nagsasabi ng hindi kayang sabihin. Sino ang presidente na lumaban sa mga oligarchs? Alam niyo ho ba, bukod sa aming mga politiko, ang mas malaking ring kasalanan yung mga oligarch. Dahil sa interest ng kanilang hanap buhay, ng kanilang negosyo, kaya nilang magbigay ng pondong bilyong-bilyon para sa mananalong politiko. Tingnan niyo ho ang nangyayari sa ating bayan. Lahat pinaglalaruan na lang ng mga politiko. Samantalang 33 years ago, yung ating konstitusyon nakalagay, dapat gumawa ng enabling law ang ating pong mga congressman para sa political dynasty. Wala hong nangyari. Dahil sa ating EDSA, dahil namulat ang mga ordinaryong tao, lumaban, tumindig para magkaroon ng pagbabago. Ang ating konstitusyon, ginawa po yan dahil sa people's power. At nakalagay din po doon, binigyan ng pagkakataon yung mga sektor na napapabayaan, kaya nagkaroon ng party list. Tingnan nyo ho, sa ultimo party list, tinatamkam na ng pamilyang
Politikon dynasty. Sila na lang mulat sa pool. Yung problema noon, kung noong nakaupo sila, sana kung kaya nilang gawin at pag may mamalasakit sila, nagawa na nila. Lumaki ng lumaki ang problema at sila pa rin ba ang aasahan nating magbibigay ng solusyon sa problema natin? Nek-nek nila. Alam, tayo rin kasi, tayong mga maraming maralita ang may kasalanan din. Dahil ipinagbibili natin sa halagang barya ang boto natin. Di bali yung boto ang ibenta nyo, huwag lang yung boto ninyo. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, itama natin. Itama natin. Dahil kung talagang mapilit at ang dami nilang pera, na pera rin naman natin, tanggapin nyo yung pera. Pero iboto nyo yung tama. Kanila na ang lahat ng posisyon. Pati ba naman party list kanila na? Hindi naman maglingkod sa bansa. Alam nyo, sino may kasalanan niya? Tayo. Kasi hinahayaan natin mangyari. Sa konting barya, bilyong-bilyon piso ang kapalit ng ginagawa niya. Mamulat na tayo. Mamulat na tayo. At kung sino pa yung totoo, siya ang inaatake ngayon. Yun ang nakakalungkot. Kung sino yung hindi nagnakaw, siya ngayon ang inuusig. Yung nagnakaw, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Kaya tumitindig po ko ngayon sa inyo. Distrito 2, Payatas, Holy Spirit, Commonwealth, Tama ba mga kabayan? Silangan, Batasan Hills, kilala nyo po Galit ako sa droga. si Tatay Rami. Kayong Duterte ng Batasan. Kaya bilang isang tatay, pinoproteksyonan ang kanyang pamilya. Yan din ang binigay sa atin ni Tatay Digong. Ang Tatay Digong, kita niyo naman po, simpleng buhay, simpleng pamumuhay. Inuusig ngayon at ginagawa ang lahat para maksisihin ang taong tunay na nagmahal sa atin. Mamulat na ho tayong taga-distrito 2. Mamulat na po tayong may mga edad na. Dahil ang ating pagmumulat ang makikinabang ang mga anak at ang mga young generation. Kaya sana po, ulit-ulitin ko, hindi tayo ika-bayaran dito. Hindi tayo pinuwersa rito. Nandito tayo dahil gusto natin may pagbabago.